Archie at Lilibet, ang lumalawak na debate tungkol sa mga royal birth traditions at ang mga pahayag ni Lady Colin Campbell. Sa loob ng maraming dekada, ang maharlikang pamilya ng Britanya ay nanatiling sentro ng walang katapusang interes ng publiko. Bawat kasal, koronasyon, pagdiriwang at kapanganakan ng isang miyembro ng pamilya ay sinusundan ng media at milyon-milyong taga-subaybay sa buong mundo. Sa mga nakalipas na taon, isa sa pinakamadalas pag-usapan ay ang buhay ni Prince Harry at Meghan Markle, lalo na ang kanilang mga anak na sina Archie at Lilibet. Bagamat ilang beses nang ipinahayag ni Harry at Meghan na nais nilang maprotektahan ang pribadong buhay ng kanilang mga anak, nananatili pa ring paksa ng iba't ibang haka-haka ang limitadong impormasyong inilalabas tungkol sa kanila. Dahil dito, patuloy na lumalawak ang mga diskusyon sa social media, mga podcast, at mga programang tumatalakay sa maharlikang pamilya. Kamakailan, muling naging sentro ng usapan ang mga anak ng Duke at Duchess of Sussex matapos lumabas ang mga ulat na nagsasabing nagsalita si Lady Colin Campbell na mas kilala bilang Lady C tungkol sa umano'y isang investigasyon na may kaugnayan kina Archie at Lilibet. Gayunman, mahalagang linawin na ang mga pahayag na ito ay nananatiling bahagi lamang ng komentaryo at opinyon. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace, sa opisina nina Prince Harry at Meghan Markle o sa anumang autoridad na nagpapatunay na may aktibong opisyal na investigasyon hinggil sa kanilang mga anak. Si Lady Colin Campbell ay kilalang komentarista sa usaping may kinalaman sa British royal family. Sa loob ng maraming taon, madalas siyang nagbibigay ng sariling pagsusuri at pananaw tungkol sa iba't ibang isyung kinakaharap ng monarkiya. Dahil dito, ang kanyang mga komento ay kadalasang nagiging paksa ng malawakang talakayan. Bagamat hindi ito automatikong nangangahulugang kumpirmadong katotohanan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi humuhupa ang interes ng publiko ay ang kakaunting pagkakataong makita sina Archie at Lilibet. Hindi tulad ng mga anak ni Prince William at Catherine, Princess of Wales, na unti-unting ipinakikilala sa publiko sa pamamagitan ng piling mga opisyal na larawan at pampublikong aktibidad. Mas pinili ni Harry at Meghan ang isang mas pribadong pagpapalaki para sa kanilang mga anak. Ang ganitong desisyon ay may lohikal na dahilan. Paulit-ulit nang sinabi ni Prince Harry na nais niyang ilayo ang kanyang pamilya sa matinding atensyon ng media na ayon sa kanya ay naging bahagi ng mahihirap na karanasan ng kanyang yumaong ina na si Princess Diana. Gayunpaman, ang kakulangan ng pampublikong impormasyon ay naging daan din upang dumami ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon. Sa internet, maraming gumagamit ang nagtatanong kung bakit naiiba ang paraan ng pag-aanunsyo ng kapanganakan ni Archie at Lilibet kumpara sa ilang nakaraang royal births. Ang iba ay nagsasabing may mga pagbabagong ginawa sa tradisyonal na proseso, habang ang iba naman ay naniniwalang normal lamang itong bunga ng pagbabago ng panahon at ng kagustuhan ng mga magulang na pangalagaan ang pribadong buhay ng kanilang pamilya. Isa sa mga pinakamadalas banggitin sa mga online na talakayan ay ang tradisyonal na paraan ng pag-aanunsyo ng kapanganakan ng isang royal baby. Sa loob ng maraming taon, nakaugalian ng Buckingham Palace ang paglalagay ng opisyal na anunsyo sa isang easel sa labas ng palasyo. Kalakip nito ang opisyal na pahayag tungkol sa kapanganakan at sa maraming pagkakataon,
ang kumpirmasyon mula sa mga doktor na tumulong sa panganganak. Layunin ng ganitong tradisyon na tiyakin ang malinaw na komunikasyon sa publiko at mapanatili ang tiwala sa mga prosesong may kaugnayan sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, nagbago na rin ang ilang kaugalian sa paglipas ng panahon, lalo na sa panahon ng makabagong komunikasyon at social media. Sa kaso ni Archie at Lilibet, napansin ng ilang royal commentators na hindi ganap na nasunod ang ilan sa mga dating nakagawiang pamamaraan. Dahil dito, nagsimula ang iba't ibang tanong mula sa ilang sektor ng publiko. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng kakaibang proseso ay hindi nangangahulugang may naging irregularidad. Maaari rin itong sumasalamin sa desisyon ng mga magulang na magkaroon ng higit na pribadong paglapit sa isang napaka-personal na yugto ng kanilang buhay. Lumitaw din ang iba't ibang online na haka-haka tungkol sa mga birth records ni Princess Lilibet. May ilang nagsasabing may nakita silang umano'y pagkakaiba sa ilang dokumento o coding, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay walang inilabas na opisyal na ebidensya na nagpapatunay na may maling impormasyon o anumang paglabag sa batas. Maraming eksperto ang nagpapaalala na ang mga administratibong detalye sa mga pampublikong record ay maaaring magkaroon ng simpleng technical na paliwanag. Kasabay nito, muling nabanggit sa mga diskusyon ang legal na konseptong born of the body, isang makasaysayang prinsipyo sa batas ng monarkiya na may kaugnayan sa linya ng pagmamana sa trono. Dahil sa kahalagahan ng prinsipyong ito sa kasaysayan ng British monarchy, nagiging sensitibo ang publiko sa anumang usaping may kaugnayan sa mga royal birth. Gayunpaman, hindi sapat ang mga haka-haka upang makabuo ng konklusyon tungkol sa legal na katayuan ng sinumang miyembro ng royal family. Habang patuloy ang mga debate sa internet, nananatiling walang opisyal na pahayag ang Buckingham Palace na nagsasabing may isyong dapat ikabahala hinggil kina Archie at Lilibet. Gayun din, wala ring inilalabas na dokumentong nagpapatunay sa mga alegasyong madalas lumabas sa social media at iba't ibang online na plataporma. Ngunit nang isilang si Prince Archie, anak ni na Prince Harry at Meghan Markle, napansin ng ilang tagamasid ng maharlikang pamilya na naiiba ang paraan ng paglalabas ng opisyal na anunsyo. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, hindi umano nito taglay ang karaniwang lagda ng mga doktor na dati nang nakasanayan sa mga kapanganakan ng mga miyembro ng royal family. Bagamat walang opisyal na pahayag na nagsasabing may maling naganap, sapat na ang pagbabagong ito upang magbukas ng maraming tanong sa publiko. Lalo pang naging kapansin-pansin ang sitwasyon ng isilang si Princess Lilibet sa California. Dahil ipinanganak siya sa Estados Unidos at hindi na aktibong nagtatrabaho bilang senior royals sina Harry at Meghan, hindi na rin ginamit ang tradisyonal na royal birth announcement na karaniwang inilalabas ng Buckingham Palace. Para sa marami, ito ay natural lamang dahil iba na ang kanilang kalagayan. Ngunit para sa ilan, ang pagkawala ng nakasanayang proseso ay lalo lamang nagbigay daan sa iba't ibang haka-haka. Ipinaliwanag naman ng mga taga-suporta ng Duke at Duchess of Sussex na ang kanilang pangunahing layunin ay mapanatili ang pribadong buhay ng kanilang pamilya. Matagal nang ipinapahayag ni Prince Harry ang kanyang pagnanais na ilayo ang kanyang mga anak sa matinding atensyon ng media na minsang naging bahagi ng kanyang sariling kabataan. Naniniwala silang hindi obligasyon ng kanilang mga anak na lumaki sa ilalim ng walang humpay na pagsubaybay ng publiko.
Sa kabilang panig, may mga kritiko namang nagsasabing ang kakulangan ng impormasyong inilalabas ay nagiging dahilan upang lalo lamang dumami ang mga espekulasyon. Sa panahon ng social media, ang bawat detalye o kahit ang kawalan nito ay mabilis na nagiging paksa ng debate. Ang mga puwang sa impormasyon ay kadalasang napupunanan ng iba't ibang teorya, kahit wala namang matibay na ebidensya. Isa sa mga pangyayaring naging sentro ng usapan ay ang pangalan ni Dr. Melissa Drake na iniugnay sa kapanganakan ni Lilibet sa ilang ulat. Pagkaraan ng ilang panahon, lumabas ang mga balitang umano'y tahimik siyang umalis sa kanyang medical practice. Walang opisyal na pahayag na nag-uugnay sa kanyang desisyon sa pamilya Sussex at maraming naniniwalang ito ay maaaring bunga lamang ng personal o profesional na dahilan. Gayunpaman, hindi napigilan ang paglaganap ng iba't ibang haka-haka sa internet. Mabilis na kumalat ang mga conspiracy theory na nag-uugnay sa kanyang pag-alis sa di umano'y mga lihim na kasunduan, pagtatago ng impormasyon, at maging sa umano'y pakikialam ng palasyo. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong pahayag ay nananatiling mga haka-haka lamang at walang napatunayang ebidensya upang suportahan ang mga ito. Sa kabila nito, naging malinaw kung gaano kabilis mabuo ang mga alternatibong salaysay kapag limitado ang opisyal na impormasyon. Hindi rin bago sa kasaysayan ng Britanya ang ganitong uri ng kontrobersya. Noong 1688, nagkaroon ng tinatawag na warming pan scandal, isa sa pinakatanyag na usapin tungkol sa kapanganakan ng isang royal heir. Kumalat noon, ang alegasyong ang sanggol ay lihim na ipinasok sa silid ng reyna at ipinakitang siya ang tunay na anak nito. Bagamat hindi ito napatunayang totoo, malaki ang naging epekto nito sa tiwala ng publiko sa monarkiya. Dahil sa naturang pangyayari, naging mas mahigpit ang mga tradisyon tungkol sa pagpapatunay sa kapanganakan ng mga magiging tagapagmana ng trono. Sa loob ng maraming taon, tiniyak ng maharlikang pamilya na malinaw ang proseso ng dokumentasyon upang maiwasan ang pag-uulit ng mga katulad na kontrobersya. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ang mga seremonyang may kaugnayan sa royal births. Sa makabagong panahon, mas maaasahan na ang mga record medikal at teknolohiya. Gayunpaman, hindi tuluyang nawawala ang impluwensya ng kasaysayan sa pananaw ng publiko. Kapag may kakaibang pangyayaring lumilihis sa nakasanayan, madali itong ikumpara sa mga lumang kontrobersya, kahit magkaiba ang konteksto. Isa pang mahalagang bahagi ng usapan ay ang issue ng pagkapribado. Ilang ulit nang sinabi ni Prince Harry na ang pagkamatay ng kanyang ina, si Diana, Princess of Wales, at ang walang tigil na pagtutok ng media ay nag-iwan ng malalim na emosyonal na epekto sa kanya. Dahil dito, nais niyang lumaki sina Archie at Lilibet sa mas tahimik na kapaligiran, malayo sa matinding pagsusuri ng publiko. Marami ang nakauunawa sa kanyang pananaw. Para sa kanila, ang pagiging anak ng isang prinsipe ay hindi nangangahulugang dapat isakripisyo ang normal na pagkabata. Naniniwala silang may karapatan ang bawat bata sa pribadong buhay, anuman ang katayuan ng kanilang pamilya. Subalit para sa mga kritiko, ang sobrang pag-iingat ay nagkakaroon ng kabaligtarang epekto. Kapag bihirang makita sa publiko ang mga bata, bawat larawang inilalabas ay sinusuri ng detalyado. Pinag-uusapan ang anggulo ng kuha,
ilaw, background, at maging ang posibilidad ng digital editing. Samantala, ipinagtatanggol naman ng mga taga-suporta ng Sussex ang mga larawan at sinasabing ang ganitong pagsusuri ay labis ng panghihimasok sa pribadong buhay ng pamilya. Naging mas matindi pa ang interes ng publiko nang mailathala ang memoir ni Prince Harry na Spare. Isinalaysay niya rito ang kapanganakan ni Archie sa isang personal at minsan ay magaan ang tono. Ibinahagi niya ang mga kwento tungkol sa paggamit ng laughing gas, ang mabilis na pag-alis sa ospital, at ang relax na kapaligiran sa delivery room. Gayunpaman, may ilang mambabasa at komentarista na nagtanong kung tugma ba ang ilang detalye sa karaniwang proseso ng panganganak. Kaya muling nabuhay ang iba't ibang diskusyon. Mahalagang banggitin na ang mga ganitong pagdududa ay hindi nangangahulugang may napatunayang mali sa kanyang salaysay. Maraming bahagi ng isang personal na alaala ang nakabatay sa sariling karanasan at pananaw ng nagsasalaysay. Gayunpaman, sa kaso ng isang kilalang personalidad, maging ang maliliit na detalye ay nagiging paksa ng malawakang pagsusuri. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat mula sa ilang royal commentators at hindi pinangalanang insiders na nagsasabing maaaring may magkaibang pananaw sina Prince Harry at Meghan Markle tungkol sa antas ng pampublikong paglabas ng kanilang mga anak. Ayon sa mga ulat na ito, mas nais umano ni Harry ang isang tahimik at pribadong pagpapalaki, samantalang inilalarawan naman ng ilang kritiko si Meghan bilang mas bukas sa paggamit ng media, kaugnay ng kanyang iba't ibang proyekto, kabilang ang mga podcast, dokumentaryo, at lifestyle ventures. Marami ang nagtatanong kung lalaki ba ang magkapatid bilang pribadong mamamayan sa Estados Unidos o kung sa paglipas ng panahon ay magiging mas kilalang personalidad dahil sa kanilang kaugnayan sa maharlikang pamilya. Bagamat maraming ulat at komentaryo ang lumalabas tungkol sa isyong ito, mahalagang tandaan na marami sa mga ito ay nananatiling haka-haka at hindi opisyal na kinukumpirma ng Buckingham Palace o ng pamilya Sussex. Ang usapin ng mga titulong maharlika ay naging mas komplikado dahil lumalaki sina Archie at Lilibet sa California, isang bansang walang monarkiya, at itinatag sa prinsipyong pagtanggi sa sistemang aristokratiko. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang pananaw mula sa publiko. May mga nagsasabing ang paggamit ng mga royal title sa Amerika ay tila salungat sa kasaysayan at kultura ng bansa. Para sa kanila, maaaring magdulot ito ng kalituhan sa publiko, lalo na kapag ginagamit ang mga titulong ito sa mga proyektong pang-media o pampublikong paglitaw. Sa kabilang banda, may mga naniniwala namang ang mga titulong ito ay bahagi lamang ng kasaysayan ng pamilya at wala namang legal na kapangyarihan o espesyal na pribilehiyo sa Estados Unidos. Sa kanilang pananaw, hindi dapat gawing malaking issue ang paggamit ng mga titulo dahil hindi naman nito binabago ang katayuan ng mga bata bilang mga mamamayang naninirahan sa Amerika. Sa loob mismo ng maharlikang pamilya, madalas na inuugnay ang usaping ito sa mas malawak na layunin ng pagpapanatili ng dignidad at katatagan ng monarkiya. Si Haring Charles III ay madalas ilarawan ng mga royal commentator bilang isang pinunong maingat sa bawat pampublikong hakbang na maaaring makaapekto sa reputasyon ng institusyon. Dahil dito, iniiwasan ng palasyo ang direktang pagtugon sa karamihan ng mga usap-usapan upang hindi lalo pang lumaki ang kontrobersya.
Samantala, maraming royal analyst ang nagsasabing si Prince William ay mas pabor sa isang malinaw at pare-parehong patakaran hinggil sa linya ng pagmamana sa trono. Bagamat walang opisyal na pahayag na nagpapatunay sa lahat ng mga ulat na ito, madalas lumabas sa mga komentaryo na mahalaga para sa kanya ang pagiging malinaw sa mga isyung may kaugnayan sa hinaharap ng monarkiya. Lalo na para sa kanyang mga anak na sina Prince George, Princess Charlotte at Prince Louis. Habang patuloy na lumalabas ang iba't ibang ulat at opinyon, lumalaki rin ang panawagan ng ilan na magbigay ng mas malinaw na paliwanag ang palasyo. Gayunpaman, nananatili ang tradisyon ng Buckingham Palace na huwag basta-bastang sumagot sa bawat kontrobersiyang lumalabas sa media. Sa halip, mas pinipili nitong panatilihin ang katahimikan at hayaang lumipas ang mga usapin nang hindi nagbibigay ng dagdag na publisidad. Kasabay nito, patuloy ding pinipili ni na Harry at Meghan ang sariling paraan ng pakikipag-usap sa publiko sa pamamagitan ng mga panayam, dokumentaryo, podcast at kanilang memoir. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa loob ng maharlikang pamilya. Ayon sa kanila, ang kanilang pag-alis sa mga opisyal na tungkulin ay bunga ng matinding emosyonal na pagod, walang humpay na atensyon ng media, at personal na hangaring magkaroon ng mas ligtas at mas tahimik na kapaligiran para sa kanilang pamilya. Isa sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang kwento ay ang paulit-ulit na pagbanggit ni Prince Harry sa kanyang yumaong ina, si Diana, Princess of Wales. Maraming beses niyang sinabi na nais niyang maiwasan ang pag-uulit ng trahedyang naranasan ng kanyang ina, na matagal ding naging sentro ng matinding pagsubaybay ng media. Ang kanyang mga pahayag ay nakaantig sa damdamin ng maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga personal na pangamba. Sa simula, maraming tao ang nakisimpatya sa mag-asawa. Nakita sila bilang mga taong naghahanap lamang ng mas mapayapang buhay matapos ang mga taon ng matinding presyon sa loob ng institusyon ng monarkiya. Para sa kanilang mga taga-suporta, ang paglipat sa Amerika ay hindi isang hakbang upang maging mas tanyag, kundi isang paraan upang unahin ang kalusugan ng isip at kapakanan ng kanilang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumitaw ang ibang pananaw. Napansin ng ilang kritiko na kasabay ng kanilang panawagan para sa pribadong buhay ay ang sunod-sunod nilang paglahok sa malalaking proyekto sa media. Kabilang dito ang mga eksklusibong panayam, serye ng dokumentaryo, podcast, mga talumpati sa iba't ibang pagtitipon at iba pang komersyal na kasunduan. Na para sa mga kritiko, tila magkasalungat ang pagnanais na umiwas sa pansin ng publiko habang aktibong lumalahok sa mga proyektong natural na umaakit ng pandaigdigang atensyon. Sa kanilang pananaw, mahirap paghiwalayin ang hangarin para sa pribadong buhay at ang patuloy na pagtatayo ng isang pandaigdigang media brand. Gayunpaman, mariing tinututulan ng mga taga-suporta ng Sussex ang interpretasyong ito. Ayon sa kanila, hindi kailanman sinabi ni na Harry at Meghan na nais nilang tuluyang mawala sa pampublikong buhay. Ang nais lamang umano nila ay magkaroon ng kontrol sa paraan ng paglalahad ng kanilang sariling kwento matapos ang maraming taon ng negatibong balita at matinding pagsusuri mula sa ilang bahagi ng media. Mula sa pananaw na ito, ang kanilang mga dokumentaryo, panayam, aklat at iba pang proyekto
ay hindi simpleng paghahanap ng kasikatan, kundi isang pagkakataong maipahayag ang kanilang sariling bersyon ng mga pangyayaring nakaapekto sa kanilang buhay. Para sa kanilang mga taga-suporta, mahalagang magkaroon sila ng boses upang maipaliwanag ang kanilang panig sa mga isyung matagal nang pinagdedebatehan. Samantala, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang parehong may makatuwirang punto ang magkabilang panig, samantalang ang iba naman ay patuloy na pumipili ng panig batay sa kanilang pananaw tungkol sa monarkiya, media, at karapatan sa pribadong buhay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumipat ang pansin ng publiko mula kina Harry at Meghan patungo sa kanilang mga anak na sina Prince Archie of Sussex at Princess Lilibet of Sussex. Dahil bihira silang makita sa publiko, bawat bagong larawan o maikling video na inilalabas ng pamilya ay agad na nagiging malaking balita sa internet. Sa loob lamang ng ilang oras matapos itong mailathala, libu-libong komento, pagsusuri at iba't ibang opinyon ang lumalabas sa social media. May mga taong natutuwa lamang na makita ang mga pambihirang sandali ng pamilya. Para sa kanila, ang mga larawang ito ay simpleng sulyap sa pribadong buhay ng mag-asawa at ng kanilang mga anak. Gayunman, mayroon ding mga internet commentator na masusing sinusuri ang bawat detalye ng mga larawan. Pinag-aaralan nila ang ekspresyon ng muka, pananamit, lokasyon, ilaw, anino, anggulo ng kamera, at maging ang body language ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi rin nawawala ang mga haka-haka kung ang ilang larawan ay dumaan ba sa editing o maingat na inihanda bago ilabas sa publiko. Dahil dito, ang mga litrato at video ay kadalasang sinusuri frame by frame sa iba't ibang social media platform, podcast, blog, at online forum. Sa maraming pagkakataon, ang simpleng family portrait ay nauuwi sa mahahabang diskusyon na tila isang malalim na investigasyon. Ipinapakita ng ganitong sitwasyon kung gaano kalaki ang impluwensya ng internet sa paraan ng pagkalat ng impormasyon. Ang dating kontrolado lamang ng malalaking pahayagan at estasyon ng telebisyon ay ngayon ay mabilis nang naipapasa sa milyon-milyong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, mas maraming tao ang nakikilahok sa pagbibigay ng interpretasyon at opinyon, kahit hindi lahat ng mga ito ay may sapat na ebidensya. Kasabay nito, ang mga anak ng Sussex ay naging bahagi rin ng mas malawak na pagtalakay tungkol sa celebrity culture, tradisyon ng monarkiya, karapatan sa privacy, at ang lumalaking kapangyarihan ng social media. Dahil limitado ang impormasyong ibinabahagi ni na Harry at Meghan tungkol sa kanilang pribadong buhay, lalong tumitindi ang pag-uusisa ng publiko sa bawat bagong larawan o pampublikong paglitaw ng kanilang pamilya. Sa halip na mabawasan ang mga tanong, kadalasan ay mas lalo pang nadaragdagan ang mga haka-haka. Ang kakulangan ng regular na impormasyon ay nagiging dahilan upang magkaroon ng iba't ibang teorya na mabilis namang kumakalat online. Sa ganitong paraan, ang misteryong bumabalot sa pamilya Sussex ay patuloy na nagpapanatili ng interes ng publiko. Samantala, isa pang mahalagang usapin ang patuloy na pinag-uusapan, ang kinabukasan ng kanilang mga maharlikang titulo. Mula nang bumaba sina Harry at Meghan bilang working royals noong 2020, nanatili silang nasa isang kakaibang posisyon. Hindi na sila nagsasagawa ng opisyal na tungkulin para sa monarkiya,
ngunit nananatili pa ring mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan ang kanilang royal status. Para sa marami, ang pagiging bahagi nila ng British royal family ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na sinusubaybayan ang kanilang mga panayam, proyekto, negosyo, at iba pang pampublikong gawain. Dahil dito, patuloy ring umiiral ang debate kung ang paggamit ng kanilang royal identity habang namumuhay bilang mga pribadong individual ay angkop pa ba o hindi? O ang usaping ito ay nagdudulot ng magkakaibang pananaw sa loob at labas ng United Kingdom. May mga naniniwalang wala ng dahilan upang pag-usapan pa ang kanilang mga titulo dahil hindi na sila aktibong nagsisilbi sa monarkiya. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing nananatili pa rin silang bahagi ng pamilya ng hari at nararapat lamang na manatili ang kanilang legal na katayuan. Sa gitna ng lahat ng ito, madalas ding napag-uusapan ang papel ni King Charles III. Bilang ama at lolo, maraming royal commentator ang naniniwalang nais pa rin niyang mapanatili ang maayos na relasyon sa kanyang bunsong anak. Gayunpaman, bilang hari, mayroon din siyang tungkuling tiyaking nananatiling matatag ang institusyon ng monarkiya. Ayon sa iba't ibang ulat at pagsusuri ng mga royal observer, mas pinipili umano ni King Charles ang pribadong pag-uusap, mahinahong diplomasya, at maingat na pagdedesisyon kaysa sa pampublikong pagtatalo. Bagamat pinupuri ito ng ilan bilang paraan upang maiwasan ang mas malaking hidwaan, mayroon ding mga nagsasabing masyado itong mabagal at kulang sa matibay na aksyon. Samantala, madalas ding iniuugnay si Prince William sa mas direktang pananaw tungkol sa kinabukasan ng monarkiya. Ayon sa ilang komentarista, mas nakatuon umano siya sa pangangalaga, sa reputasyon ng institusyon, at sa pagtiyak na magiging matatag ang pamumuno kapag dumating ang panahong siya ang humalili sa trono. Gayunman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong pananaw ay batay sa mga ulat at komentaryo ng mga taga-masid ng royal affairs at hindi sa opisyal na pahayag ng palasyo. Isa ring usaping paulit-ulit na lumilitaw sa social media ang mga espekulasyon tungkol sa umano'y paghihiwalay ni na Harry at Meghan. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na ebidensya o kumpirmasyon na sumusuporta sa mga naturang tsismis. Patuloy pa ring lumalabas ang mag-asawa sa iba't ibang proyekto, bagamat kapansin-pansin na mayroon silang magkahiwalay na professional na gawain. Halimbawa, si Prince Harry ay patuloy na bumibisita sa United Kingdom para sa ilang charity activities at mga usaping legal. Samantala, si Meghan ay nananatiling aktibo sa kanyang mga media at business project sa California. Dahil dito, may ilang komentarista na nagtatanong kung senyales ba ito ng magkahiwalay na direksyon sa kanilang mga karera o simpleng normal na pag-unlad ng kani-kanilang propesyon. Ito ang hamong kinakaharap ng monarkiya ng Britanya habang nagpapatuloy ang malawakang interes ng publiko sa relasyon ng maharlikang pamilya at ng Duke at Duchess of Sussex, sina Prince Harry at Meghan Markle. Ang kanilang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang alitan sa loob ng pamilya. Sa paglipas ng mga taon, ito ay naging simbolo ng banggaan, ng tradisyon, at ng makabagong mundo ng digital media. Sa loob ng maraming siglo, ang monarkiya ay nakilala sa pagiging maingat sa bawat salita at kilos. Bihirang magbigay ng agarang reaksyon ang palasyo sa mga usaping personal.
Ang prinsipyong ito ay nakatulong upang mapanatili ang dignidad at katataganan ng institusyon sa harap ng iba't ibang krisis. Gayunpaman, sa panahon ng social media, ang dating epektibong pananahimik ay hindi na palaging nauunawaan sa parehong paraan. Sa kasalukuyan, bawat oras ay may lumalabas na mga bagong opinyon, haka-haka, at pagsusuri sa internet. Ang mga usaping may kaugnayan sa pamilya Sussex ay kadalasang nagiging sentro ng matinding diskusyon. Habang may mga sumusuporta kina Harry at Meghan, mayroon ding nananatiling tapat sa tradisyon ng monarkiya. Dahil dito, bawat kilos ng palasyo ay sinusuri ng mabuti ng publiko. Maraming komentarista ang naniniwalang ang pinakamahalagang layunin ng monarkiya ay mapanatili ang katatagan ng institusyon kaysa makisali sa bawat kontrobersyang lumilitaw online. Sa halip na sagutin ang bawat alegasyon o haka-haka, mas pinipili umano ng palasyo na ituon ang pansin sa mga opisyal na tungkulin ng hari at ng iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Gayunman, sa digital na panahon, ang ganitong paraan ay may kaakibat ding panganib. Kapag walang opisyal na pahayag, ang espasyong iyon ay napupuno ng mga opinyon ng publiko, komentaryo ng media, at iba't ibang haka-haka. Dahil dito, nagiging mas mahirap kontrolin ang direksyon ng usapan. Ang sitwasyon ni Prince Harry at Meghan Markle ay lalo pang naging masalimuot matapos silang bumitiw sa kanilang mga tungkulin bilang senior working royals at lumipat sa Estados Unidos. Mula noon ay nagkaroon sila ng iba't ibang panayam, dokumentaryo, at iba pang pampublikong proyekto na naglahad ng kanilang sariling pananaw tungkol sa kanilang naging karanasan sa loob ng maharlikang pamilya. Ang mga naturang panayam ay nagdulot ng malawakang reaksyon sa buong mundo. Para sa kanilang mga taga-suporta, mahalagang maibahagi nila ang kanilang personal na karanasan. Para naman sa kanilang mga kritiko, ang ilang pahayag ay nagdulot ng mas malalim na hidwaan sa loob ng pamilya at nagpalakas ng pampublikong debate. Sa kabilang panig, nanatiling limitado ang naging opisyal na tugon ng Buckingham Palace. Ang ilang mahahalagang pahayag lamang ang inilabas sa mga pagkakataong kinakailangan, habang ang karamihan sa mga issue ay hindi na pinatulan sa publiko. Para sa maraming tagamasid ng monarkiya, ito ay naaayon sa matagal ng tradisyon ng institusyon na huwag palakihin ang mga personal na alitan sa pamamagitan ng sunod-sunod na pampublikong pahayag. Hindi rin maikakaila ang emosyonal na aspeto ng buong usapin. Sa likod ng mga balita, dokumentaryo, at komentaryo, ay naroon ang isang pamilya na nakaranas ng matinding pagbabago sa kanilang relasyon. Sina Prince Harry at Prince William ay minsang kinilala bilang dalawang magkapatid na naging malapit sa isa't isa, lalo na matapos ang pagpanaw ng kanilang ina na si Princess Diana. Ang kanilang pagkakaibigan ay madalas na naging simbolo ng pagkakaisa ng bagong henerasyon ng maharlikang pamilya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumitaw ang mga ulat tungkol sa lumalalim na hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Bagamat maraming kwento ang lumabas sa media, kakaunti lamang ang kumpirmadong impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Dahil dito, nananatiling malaking bahagi ng usapan ang mga haka-haka. Isa pang mahalagang usapin ang kinabukasan ng mga anak nina Harry at Meghan, sina Prince Archie at Princess Lilibet. Lumalaki sila sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda ay naroon ang mahigpit na tradisyon ng monarkiya ng Britanya. Sa kabilang banda naman ay ang mas bukas at mabilis na mundo ng kulturang popular at entertainment sa Amerika.
Maraming tagamasid ang naniniwalang ang paraan ng pagpapalaki sa kanila, ang antas ng kanilang paglabas sa publiko, at ang magiging ugnayan nila sa maharlikang pamilya ay maaaring magkaroon ng impluwensya sa pananaw ng susunod na henerasyon tungkol sa monarkiya. Gayunpaman, ang magiging direksyon nito ay nananatiling hindi tiyak at nakasalalay sa mga desisyong gagawin ng kanilang pamilya sa mga darating na taon. Habang patuloy ang mga usapan online, lumalabas din ang iba't ibang magkakasalungat na pahayag at interpretasyon. Ang bawat bagong larawan, pampublikong pagdalo o panayam ay nagiging paksa ng malawakang pagsusuri. Dahil dito, lalong nagiging mahirap para sa sinumang panig na ganap na kontrolin ang pampublikong naratibo. May mga komentarista ring nagsasabing maaaring hindi lubos na naasahan ng monarkiya ang lawak ng impluwensyang patuloy na hawak ni na Harry at Meghan matapos silang umalis sa United Kingdom. Nanatili silang mga personalidad na sinusubaybayan ng pandaigdigang media, kaya't bawat proyekto at pahayag nila ay agad na nagiging pandaigdigang balita. Sa kabila nito, may mga ulat na sa ilang pagkakataon ay pinili ni na Harry at Meghan na huwag agad tumugon sa bawat bagong alegasyon o usaping lumalabas online. Ang ganitong pananahimik ay binigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. May mga nagsabing ito ay isang maingat na estratehiya upang hindi na palawakin pa ang kontrobersya, samantalang ang iba naman ay nagbigay ng sarili nilang interpretasyon. Gayunman, mahalagang tandaan na ang mga motibo sa likod ng kanilang pananahimik ay nananatiling hindi opisyal na nakumpirma. Para sa maraming taga-subaybay ng maharlikang pamilya, ang ganitong pananahimik ay tila kakaiba. Sa mga nakaraang taon, ilang ulit nang naging aktibo sina Meghan at Harry sa pagsagot sa mga ulat na kanilang itinuturing na maling impormasyon. Gumamit sila ng mga opisyal na pahayag, panayam, at maging ng mga legal na aksyon upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga ulat na sa tingin nila ay hindi patas. Ngunit sa pagkakataong ito, nanatiling tahimik ang magkabilang panig. Dahil dito, nagsimulang magtanong maging ang ilan sa kanilang mga taga-suporta. Sa halip na agad na tanggihan ang mga alegasyon, may ilan na nagtaka kung bakit walang inilabas na malinaw na pagtanggi kung talagang walang katotohanan ang mga kumakalat na balita. Ang ganitong mga tanong ay mabilis na kumalat sa iba't ibang social media, platform at online forums. Kasabay nito, mas naging aktibo rin ang mga kritiko at komentarista. Binalikan nila ang mga naunang panayam, lumang timeline ng mga pangyayari, at iba't ibang pampublikong dokumento. Muling ibinahagi ang mga video clip, sipi ng mga lumang panayam, at iba pang materyales na kanilang ginagamit upang suportahan ang kani-kanilang pananaw. Dahil walang opisyal na tugon mula sa kampo ni na Meghan at Harry, lalo lamang lumawak ang espasyo para sa iba't ibang interpretasyon. Isa rin sa mga naging sentro ng diskusyon ay ang pananahimik ni Prince Harry. Kilala siya sa matatag na pagtatanggol kay Meghan sa mga nakalipas na taon. Sa maraming pagkakataon, tahasan niyang pinuna ang media at ipinahayag ang kanyang paniniwala na naging biktima ng hindi patas na pagtrato ang kanyang asawa. Dahil dito, marami ang nagtaka kung bakit wala siyang pampublikong komento hinggil sa mga bagong alegasyon. Nagbigay ng sari-saring paliwanag ang mga komentarista. May nagsabing maaaring pinili nilang huwag nang palakihin ang issue sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin dito. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring bahagi ito
ng isang mas malawak na estratehiya sa komunikasyon. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nakumpirma dahil walang opisyal na pahayag mula sa mag-asawa. Habang nagpapatuloy ang mga usapan, muling nabigyang pansin ang tanyag na panayam nina Meghan at Harry kay Oprah Winfrey. Ayon sa ilang kritiko, kabilang na si Lady Colin Campbell o mas kilala bilang Lady C, may mga bahagi ng panayam na sa kanilang pananaw ay tila maingat na naiplano. Sinuri nila ang paraan ng pagpapahayag ng emosyon, ang pagkakasunod-sunod ng mga kwento, at ang tayempo ng ilang mahahalagang pahayag. Mahalagang tandaan na ang mga obserbasyong ito ay opinyon ng mga komentarista at hindi napatunayang katotohanan. Hanggang sa kasalukuyan, walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na ang mga panayam ay isinagawa sa paraang ipinapalagay ng kanilang mga kritiko. Nagbigay rin si Lady C ng mga pahayag tungkol sa pampublikong imahe ni Meghan bilang ina at sa kanilang mga anak na sina Prince Archie at Princess Lilibet. Ayon sa kanya, naging mahalagang bahagi ng imahe ni Meghan ang kanyang pagiging buntis at pagiging ina. At ito umano ay nagdulot ng mas sensitibong pagtingin ng publiko sa anumang kritikang ibinabato laban sa kanya. Subalit ang mga ganitong pahayag ay nananatiling personal na pananaw lamang ni Lady C. Wala ring inilabas na opisyal na ebidensya na nagpapatunay sa kanyang mga konklusyon. Dahil dito, patuloy na hinahati ng issue ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala sa kanyang pagsusuri, habang marami rin ang naniniwalang hindi sapat ang mga ito upang makabuo ng matibay na konklusyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita rin kung gaano kalaki ang impluwensya ng katahimikan sa panahon ng digital media. Kapag walang opisyal na paliwanag, kadalasang napupunan ang kakulangan ng impormasyon ng iba't ibang haka-haka, interpretasyon, at personal na opinyon. Ang bawat bagong video, lumang larawan, o naunang panayam ay nagiging paksa ng panibagong pagsusuri at diskusyon. Gayunman, mahalagang paghiwalayin ang mga napatunayang impormasyon mula sa mga haka-haka. Ang kawalan ng pampublikong tugon ay hindi automatikong nagpapatunay o nagpapabulaan sa anumang alegasyon. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang dahilan at hanggat walang opisyal na kumpirmasyon o mapagkakatiwalaang ebidensya, nananatiling mga espekulasyon lamang ang maraming umiikot na kwento. Sa huli, ipinapakita ng isyung ito kung gaano kabilis mabuo ang opinyon ng publiko kapag may kakulangan ng malinaw na impormasyon. Sa isang panahon kung saan bawat kilos ng mga kilalang personalidad ay sinusubaybayan, ang katahimikan ay maaaring magdulot ng mas maraming tanong kaysa sa mga salitang binibigkas. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang maingat na pagsusuri sa mga ulat at ang pag-asa sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian bago bumuo ng sariling pananaw.